Magandang buhay mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay part 2 video ng ating video kahapon. Kaya dito sa umpisa ay ito'y familiar footage at ang content ng ating video ngayon ay tungkol sa treasure maps. Paano nga ba nagkaroon ng 172 treasure map ang ating dakilang treasure hunter na si FM or Apo Lakay? Dito sa video ito ay atin mapanood ang taong nagtatago nito na mismo siya ay hindi niya alam na treasure map pala ang kanyang itinago. Introducing si Mr. Ben Balmores, ang batang alalay noon ni Prince Takeda. During World War II, Japanese troops under the command of the imperial family and the legendary General Yamashita are said to have buried a fortune in treasure in the Philippines. The story goes that it was looted during the Japanese march across Asia. Some say it was the largest hoard in history. Ito ang largest hoard in history, ibig sabihin yung tinipon-tipon na mga ginto na looted or ninakaw or robbery all over Asia Pacific. Ayon sa nagsulat nitong The Golden Lily, ang Golden Lily ay tinatawag yan na Kinnoyori. Ang Kinnoyori ay grupo ng pamilya ng emperor. Nandyan si Takeda, si Chichibu, nandyan si Kadama, yung mafia, nandyan si yung pinsan ni Chichibu, yung hindi ganong naririnig, parang Makata ang pangalan. At kasama na rin dyan on the top ang emperor. Ang grupo na yan ang tinaguriang Kinnoyori or ibig sabihin the golden flower or the golden lily. Okay, ayon sa nagsulat nito ay isa yan sa plano ng Japan. Hindi lang makolonize nila ang buong Asia, kundi kukunin nila ang lahat ng kayamanan at dadalhin yan pabalik sa Japan para ang Japan na ang pinakamayaman na bansa sa buong Asia kapag nakuha nila yung lahat ng gold, ng ginto, ng yaman ng ibang bansa na sakop ng Asia. Kaya from China, Manchuria, hanggang dito sa Pilipinas, Asia Pacific, lahat yan, Cambodia, Laos, Indonesia, Malaysia, Singapore, lahat yan ninakawan yan ng ginto ng mga Hapon. Kaya nagkaroon tayo ng 7,000 metric tons, which is tamang-tama lang naman yan, na dami. Kumpara doon sa Taliano Golds na sinasabing 720,000 metric tons. Malayong malayo ang Yamashita na 7,000 metric tons lamang. 7,000 lang versus Talianos 720,000. Wala sa kalingkingan ang Yamashita. Kaya ang Yamashita is more of a truth than a legend. Pwedeng totoo na 7,000 metric tons kasi ang dami-dami naman ng bansa na ninakawan nila. Kaya nagkaroon ng ganyang kadami na ginto. Okay, patuloy tayo dito sa ating original English version. The quantities that people talk about over here, are mind-boggling. You're talking not tons, but hundreds of tons. Its most dramatic version claims that during the war, the Japanese imperial family masterminded an operation to loot the territories the Japanese had conquered. Itong nakita nyo dito, original footage yan. Talagang mga Hapon yan. Na kahit sa imburnal ng syudad ay nagtatago sila ng gold bars. Kaya dito nga sa amin, sa Surigao, nung maglinis ang city ng mga imburnal, ay meron silang natagpuan na itim na kulay na box na semento. At yun ay kinuha kaagad ng gobyerno. At sabi ng mga nakakita ay mabigat daw ito. Kaya pwedeng isa rin yun sa mga tinago ng Hapon sa mga kanal, sa imburnal, kung kahit saan na lamang. Yung mga yung mga coins na silver
halong copper, ibinuhos lang dyan sa Manila Bay. Kaya noon merong nag-dredging ng mga barko dyan. Hinihigop using vacuum yung seabed ng Manila Bay para makuha yung mga lumang silver coins. Binuhos lang ng Hapon, totoo yan. Dito nga nakikita natin pinapala yung mga coins, nilalagay sa balde at ganun din, binubuhos din yan, dyan sa kanal, sa Imbornal. At yung gold bars, binaba nila, totoo talaga. That towards the end of the war they buried hundreds of tons of stolen gold in sites throughout the Philippines. Curtis's testimony supported other evidence in the case for the Rojases. And in August of 1996, a court in Hawaii awarded Rojas' heirs one of the biggest damages judgments in legal history, $22 billion. Ito naman, maniwala ba kayo mga katiats na natanggap ng heirs or mga pamilya ni Rogelio Rojas yung $22 billion? 22 billion yan times 50 or 60. So magkano ba? Totoo nga ba yan? Yung anak nga ni Rojas sa Baguio City, nakikita naman natin na nag-treasure hunt pa rin. Kung totoo na nag-award ang korte ng Hawaii, kasi nanalo sa kaso niyan sa Hawaii si Rogelio Rojas against Marcos. Kaya ginagawaran ng danyos na $22 billion daw ang heirs ni Rogelio Rojas. Atin nga balikan yung video. Of 1996, a court in Hawaii awarded Rojas' heirs one of the biggest damages judgments in legal history, $22 billion. Grabe. Legal damages charges in the history. Pinakamalaking danyos na binigay sa mga heirs ni Rogelio Rojas. Parang naano yata yan May narinig ako na sa gobyerno yata yan napunta. At nabigyan lang si Rojas ng kaunti ang kanyang pamilya. Anong gobyerno ba ang panahon ni Rojas? Yun yata ay kay Cory. Nako, swerte naman ni Cory. Kung napunta sa gobyerno yung 22 billion. At kahit bigyan nila ng 2 million lang ang heirs ni Rogelio Rojas, ay maligaya na yun. Maligaya na. 2 million lang. Di ba? Saan kaya napunta yung 22 billion dollars yan? Hindi yan pesos. Kaya meron talagang merong katiwalian pa rin sa yung sumunod na gobyerno noon kay Marcos. Curtis says that Marcos and the treasure hunters had acquired maps to 172 Japanese burial sites. Ito na yung sinabi ko. 172 treasure maps na acquired ni Apulacay. Ngayon, ito na yung nasa titulo natin sa title ng ating video na ang taong nagtatago ng 172 treasure maps. Di ba merong 175 treasure site ang emperor? 3 pala diyan ang nakuha ni Prince Takeda. At yun ay gumamit sila ng submarino para hindi mahalata. Transport nila sa Japan using submarine yung nakuha sa 3 imperial treasure site. Kaya naiwan na mapa ay 172 binigay kay Ben Balmores. Bali Boy. Ang Bali Boy yung alalay lang. Utos-utosan lang. Maliit pa noon si Ben Balmores na bata. Kaya ngayon, si Ben Balmores ay nasa edad 90 na siguro yan. Okay, so panoorin natin to. Ito na yung pinakamagandang portion ng bidyong ito. The story of where these maps came from and how Marcos's group acquired them is a romantic one. Morning pa rin.
The version offered by Curtis and others is that the maps were left with a Filipino, Ben Valmores, at the end of the war. Yan si Ben Balmores. Sa ngayon, matanda na. Nasa edad 90 na yan. Pero isa yan sa membro ng tinatawag na Leber Group ni Apo Lakay noon. Ang Leber Group, merong dalawang foreigner doon. Merong abogado, merong colonel yata, at saka ito, si Ben Balmores. Kasi familiar siya kung saan naghukay si Megdat, kung saan nagbaon ang emperor dahil nandun si Takeda na supervisor ng mga imperial site, ay kitang-kita ni Ben Balmores kung saan na mga lugar yon. Kaya napaka-importanting tao, ito ang tinatawag na the live pointer. Itong si Ben Balmores. Kasi lahat ng site ni Prince Takeda alam niya. At alam niya ang dami. Okay, patuloy tayo. According to this story, Valmores had served as valet to the Japanese officer responsible for the treasure burials, Ayan. Prince Takeda. Yan, si Prince Takeda. Valmores is the key eyewitness. He visited the treasure sites. He went with his prince during the excavation, during the loading of the treasure into the vaults, and then during the final inventories before the vaults were sealed. Toward the end of the war, he went with Prince Takeda up to the northern end where they rendezvoused with a Japanese submarine, and it was arranged for Prince Takeda to be smuggled out of the Philippines to Japan. He turned to Ben and he left his satchel full of original treasure maps with Ben, figuring that if the submarine were sunk on its way back to Japan, Ben would obligate himself to turn the satchel over to Takeda's family after the war. Ayun, narinig niyo mga katiyats na ang sabi ni Takeda, kapag lumubog ang submarino ay meron pa kayong makuha. Kasi nandyan ang 172 treasure maps at kayo nang maghukay niyan. Si Prince Takeda ay sumabay na doon sa pagsakay sa submarino. Kaya hindi ako ang nagsabi niyan na sinusubmarino ang pag-transport ng gold bars. Meron kasing nag-comment na gawa-gawa ko lang daw ang kwento. Hindi ako gumagawa. Meron tayong mga original videos ng dokumentaryo nito. Okay, kaya Ben Balmores, the live pointer, importanteng tao yan. Ang problema nga lang sa kanya ay hindi niya ma-pinpoint kasi matanda na at ang lugar ay nagbago na. Katulad na lamang sa Pasig River, ang daming diyan. Ang daming ibinaon diyan sa gilid ng Pasig River, syudad na ngayon. Kaya hindi niya na maituro pa. Kasi nasemento na syudad na ang Pasig. Kaya hindi na pwedeng maghukay. Okay, so balikan natin si Ben. Marcos, he says, learnt of the existence of the maps. He dispatched one of his top treasure hunters, a Colonel Villacrucis, to get hold of them. Colonel pala to si Villacrucis. Colonel Villacrucis see the map because he's the one who break the lock. And he says to me, Ben, this is a map of treasure. So I was surprised when he says that is a map of treasure. So Inosente talaga dito si No. si Ben Balmores. Akala niya yung bigay na box ay mga lang yun. Mga papeles. Treasure map pala yun. Kaya nabigla siya nang sabihin ni Villacrucis na treasure map pala itong laman ng box mo. Ayun. At yan ang kwento kung bakit nagkaroon ng kompletong mapa ang ating dakilang treasure hunter sa Pilipinas, ang FM. maybe, I don't know. The Labour Group was the name of Marcos's treasure hunting team. Ito yung Leber Group. Ito si Villacrucis. Ito si Rob Cortes. Itong isang partner ay, kung hindi ito si Olaf Johnson, ito si yung si McDougald.
Charles McDougald. Kasi tatlo sila diyan na foreigner. Rob Curtis, Amerikano. Olof Jansson, Sweden, taga Sweden. And then, itong si Charles McDougald ay isang British. At itong mga sa likod ay mga treasure hunter yan. Yan ay pinaka-the best treasure hunter na kinuha ni Marcos noong 1970s. At pinatunayan kaagad ni Rob Curtis na magaling siya. Ang unang project ay yung Teresa 2, yung ating binanggit sa ating video kahapon. Grabe, no? Atin to. It included Villacrucis and Valmores. Robert Curtis says that he was asked to join the group. His tasks, to decode the Japanese maps and to find the gold. Itong grupo nila, yung kanina, yung 7 sila, labor group. Hindi ko lang maintindihan kung bakit labor ang tawag. The labor group. Okay, at pinaka-eksperto sa lahat dyan ay si Rob Curtis. Kasi marunong ito magbasa ng mga codes at mga kanji signs. Then he says he had to use his metallurgical knowledge to re-smelt the gold so that its origins were disguised. Ayun, narinig nyo mga katiyats, i-re-smelt niya ang mga ginto kapag nakuha para hindi malaman na Yamashita treasures. Kaya yun ang gawin nyo kapag makakuha kayo, tunawin nyo na. At gawin yung mga nuggets maliliit lamang para madali nyong ibenta. Huwag nyong ibenta na gold bars kasi malalaman yan. Makapaglabas nyo sa lugar ay may nag-abang na sa inyo na isang batalyon. Kaya ganyan lang ang mga techniques diyan. Curtis was a success. He reverse engineered about 8 sites, and one of them, the most celebrated, was called Teresa 2, actually, because there are 4 different Teresa sites on the same odd-shaped Sugarloaf Mountain. Curtis says that the Teresa site was selected as the first test of his engineering skills. Beneath it lay an underground complex built by slave labour. The Valmores maps indicated it held army trucks filled with bullion, solid gold Buddhas and precious gems. Grabe. Merong Buddhas, ang Buddha yata dito ay 4. 4 na tuniladang Buddha. Bawat isang Buddha ay tumitimbang ng 1 tonelada. Merong boxes of diamonds at merong 8 trucks na puno ng karga na gold bar sa likod nito. Kaya napakagrabe itong Teresa to. Ito sinabi dito ni Rob Curtis na talagang nakakuha. Pero hindi na siya pinapasok doon. Ang The Soldiers of Fortune na ang kumuha. Kaya totoo talaga itong mga ano na ito. Mga istorya or kwento ng recovery. Kasi ang nagsasabi dito ay Amerikano na. At hindi Pilipino. Kaya hindi tayo makapagsabi na gawa-gawa lang. Kasi nga ay medyo masaklap din ang nangyari kay Rob Curtis dito. Sa ending, hindi na tayo magkomento ng kung anong nangyari. Basta ang ending ni Rob Curtis ay hindi maganda. So ito, panoorin natin ang ending ng video. 60 feet down, Curtis claims they hit a Japanese booby trap. Curtis says Marcos's troops cleared the site as a safety measure, but he was never allowed to return. Shortly after, he says he was forced to leave the Philippines in fear of his life. Ayun, umuwi pala si Rob Curtis pagkatapos nung discovery nila sa Teresa 2. At kung ano man ang nangyari after doon ay hindi na natin alam. Pero kung napanood nyo yung The Lost Gold of World War II sa History Channel, ay nakikita nyo pa rin dyan si Rob Curtis na kinausap ng mga producers sa TV episode na yon na The Lost Gold of World War II. Okay, hanggang dito lang ako mga katiats. Magandang buhay sa lahat. Paalam at ingat kayong lahat.